Noong dekada 70, naipit ng kaliwat kanang mga putukan sa Hulo-Sulu ang buong pamilya ni Sonia. Wala po kaming nadala ni isang damit, ni isang kusing, wala po kami nadala. Kasama ng iba pang mga sibilyan, kinailangan nilang tumawid pa Zamboanga kung saan walang gyera. Ang tangi lang nila noong naisalba ang singsing ng kanilang ina na si Cecilia. Nag-umpisa yung nanay namin sa pag-open ng business, so yun ang sinanla niya. At ang perang nakuha nila, ang ginamit nila sa pagpapatayo ng isang munting kainan. Ang kanilang inihain, ang recipe ng kanilang lolo sa Hulo-Sulu. Naaawa siya, magkapera lang ang lolo daw namin pag may dumadaong na barko. Sabi niya, gusto mo magkapera ng araw-araw? Sabi ng lolo ko, bakit hindi? So sabi niya, ito, pang araw-araw mo to, ito income. Gawa sa karne at atay ng manok at baka na tinusok sa barbecue stick. Inihaw na tinernuhan ng mamula-mula at maanghang na sabaw. Ito ang sati. Hanggang ang sati naging bahagi na ng pang-araw-araw na hapag ng mga tausug. Pang breakfast talaga eh. Masasabi natin pag sati kinain mo, talagang pang matagalan din siya sa tiyan. Ito po ang una-unang gagawin natin, ihuhulog na po natin yung spices niya. Ito ang nagbibigay ng lasa para maanghang yung sauce. Tapos, iwan po natin ito ng sandali, pakukuluin natin siya ng maigi. So, ihulog natin po para maging ganito ang texture niya. Nahahawig daw ito sa satay o sate ng Malaysia at ng Indonesia. Yung sati nila, yung para siyang dry, hindi tulad sa atin, masabaw. Kasi in-improvise na lang man yan ng lolo namin. Pangmasa talaga ang sati. I'm from Cebu now. Every time umuwi ako ng Zamboanga, I used to come to Jimmy Sati dahil napakasarap. Yung spicy niya, tamang-tama lang. Nag-umpisa kami sa isang native na manok hanggang dumami siya, umabot siya ng mga 20 heads. Hanggang ang iisa nilang kainan, nanganak pa ng isa. Lahat ng ito, utang nila sa isinanglang singsing ng kanilang ina. Kundi dahil sa sinsing ng mama dito sa Zamboanga, wala kami. Siguro watak-watak kami magkapatid. Sa pinakatimog na bahagi ng Pilipinas, kapansin-pansin ang pagkain at kultura na may impluwensya ng mga karatig bansa natin sa Timog Silangang Asya. Pero sa lahat ng mga ito, may natatangi na maipagmamalaki raw na sariling atin. Native Tausug Delicacies. Kung tawagin, Bangbangsug. Pwede siya appetizer, pwede siya dessert, pwede siya kakanin. Pwede mo siya mabili kahit saan. Ang may alam lang daw na lutuin ito sa bayan ng Luok sa Sulu, ang mga kababaihang Tausug na inatasan daw silang gawin tuwing may espesyal na okasyon. Kadalasang isang dosenang klase raw ng pagkain ang bangbangsug kung saan bawat isa sa kanila may toka na lutuin. Isa rito ang tila pancake na gawa sa malagkit na bigas, asukal at gata na kung tawagin, panyang. Dain, pag ginangon na mo ini, bukas si patapong. Pag-ubos din doon, lamuran siya putan. Iwan sukal, iwan gata-gata, puka unbiya yan. Ang patubig, anang tubig mari, papanyam. Dapat silent po. Kumbaga, solemn talaga. Dahil dito nakikita kung ano ang saloobin mo sa paggawa ng panyang. Napag-alaman din namin ang mga kababaihang nagluluto hindi nakapag-aral.
kadalasang naging sanhi ng no read no write po sa mga kababayan namin dito sa loob. Gawa na po ito ng kanunuan noon na ang mga kababaihan, mga kadalagahan po ay hindi dapat lumabas ng bahay. Kung kaya noon, kulang po ang paaralan dito sa amin. Ang nakatoka naman sa paggawa ng durol si Puriam. Na ini pag palutong kami sukal. Pag sini palutungon, paitong biyahan, natubigan na mo. Pagtibig na mo, na kau na mo nakata. Pag siya pagbukat kasing gata, nahilunod na mo ini adon, man palawom. Na pag sini, nasukalan na mo na. Tutubigan na, kuhalo na bihay ini. Para itong suman na gawa sa malagkit at asukal. Para hindi mapagod sa alitan sa paghahalo. Nasusaray sa bako singoy ako na ka-school. Pasal din doon ang kanak ko nasusa. Na hindi ako makahati bisan bisan magtagalog biyahan ato magsulat si mga nga. Hindi da ako makaingat bisan mag-usahay da ako. Hindi man nakatuntong ng paaralan dahil naman sa kanyang durol na pag-aral ni Puriam ang 2 sa 4 niyang mga anak. Ba't mo nito di maginang na katumtuman ko nga mun hinangi ina nagbuy ka. Di ating pangarap ko makatalo si mga anak ko katan. Di ko pa singuron ka ako. Hindi sila nakatuntong ng eskwela pero ang kaalaman sa kusina hindi matatawaran. Ang biyatog katawang-tawang, ikakaansing hinang namo. Magtawang-tawang kami, manam kayo makatan mababai. Karina ka mo, kung nakita niyo. Napakasarap. Malambot tapos matamis. Nilalagayan ng gata. Masarap talaga. Ang pagkaing tausog, kalimitang pinapa-espesyal din daw ng gata. Katunayan, meron sila ritong luto sa manok na madalas daw inihahanda para sa mga prominenteng bisita. Naipatikim ng araw nila ito pati sa Pangulo ng Republika. Ano ito? Ang lumilipad sa sarap nilang putahe. Susunod na nating titikman. Dahil marami sa mga kababayan natin sa Zamboanga, mga Muslim, karamihan sa mga makakainan dito halal o pagkaing naaayon sa kautusan ng relihiyong Islam. Gaya sa kainang ito ni Aileen sa bayan ng Jolo sa Sulu na ang specialty iniluluto rin ng mga cook na native tausug. Isa sa kanilang best seller ang kung tawagin chicken pianggang. And then ito, yung black spices ng tausug, tinatawag naming sunog lahing. Kulay itim dahil sa inihalo ritong sinunog na nyog. Pag may okasyon ang mga tausug, kadalasan po kasali talaga siya. May mga cook po ako na native tausug and then in-innovate na lang po namin. Ang chicken pianggang, isa raw sa madalas nilang ihain sa kanilang mga ritual. Itong pagduaa ay isang gawain ng aming tribo kung saan parang nag-aalay doon sa mga ninuno. Ang chicken pianggang, isa rin sa unang kinakailangan talaga na mailagay kung tawagin naming dulang. Round platter na naglalaman ng iba't ibang pagkain. Ang ipinagmamalaking chicken pianggang ni na Aileen na ihain na rin daw nila sa ilang mga naging pangulo ng ating republika. Meron din daw sila ritong isang putahe ng manok na made to order. Ang espesyal nilang chicken kalia. Masarap talaga mag-break ng fasting pag ganito yung ulam natin. Tama yung yung sinunog na niyog.
Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay bahagi ng tinatawag na 5 haligi ng Islam. Madaling araw, titigil ka sa pagkain. Pwede kang kumain o mag-break ka ng fast mo or iftar kapag narinig mo yung call to prayer sa hapon. Isa sa mga advokasya po namin ang makatulong sa aming fellow tausug na wala pong trabaho. Itong mga pagkain na to dapat mai-preserve bilang parte ng aming pagkatao. Ang culinary ng Pilipinas ay napakayaman sa kwento dahil sa iba't ibang panahon na sinakop tayo ng iba't ibang mga lahi. Bago pa man tayo sakupin, binubuo tayo ng iba't ibang kultura, ng iba't ibang lupon, ng mga tribo, iba-ibang kwento, iba-ibang kultura at iba-ibang pamamaraan sa pagluluto. Napakayaman natin. Sa potensyal ay hindi na po tayo napag-iwanan. World class na po ang ating mga tagapagluto. Sa panahon ng social media, kahit pa ang masasarap na kainan sa kasulok-sulukan ng Pilipinas, nadidiskubre. Mangan tayo! Ang mga institusyon sa pagluluto sa kalsada at kusina, nabibigyan ng karampatang pagkilala. Magkakaiba man tayo ng paniniwala, opinyon, at panig, lahat tayo nagkakaisa. Kung may nabalita ang masarap, atin yang titikman. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.